So, mga kababayan, nagbigay po ng statement, okay? Nagbigay ng statement itong bruhang si Sara Duterte kahapon. At talaga pong bilang isang ordinaryong Pilipino at naghahanap po ng kasagutan, katotohanan, accountability ng isang opisyal ng gobyerno na nasasangkot lalong-lalo na dito sa usapin ng impeachment na walang iba kundi itong putang ina si Sara Duterte. Boom! At hindi po makakaila ng buong mundo, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo na nakita at napanood mismo sa kanilang mga cellphone, laptop, TV, computer, kung sino ang nagsalita at nagbanta ng pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas, sa may bahay ng Pangulo o ng First Lady at ang dating Speaker of the House. Walang iba po yan kung hindi mismo itong putang inang si Sara Duterte. Ngayon po, ito ang statement niya. Papakita ko ho sa inyo, ano? Yan. Boom! Basahin po natin. Bakit ko tinatapik to? Kasi ho, napakasinungaling talaga ng putang inang si Sara Duterte at saksakan talaga ng kakapalan ng pagmumuka. Yung nagtatago, yung antag dito, isang demonyo o demonyita na nagtatago sa katawan at anyo ng tao. Basa. Statement ni Sara Duterte. Mga kababayan, on the day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. Ulul! Pinagsasabi mo, hindi ka parehas namin ang utak mo. Mas matalino kami sa'yo. Abogado, hindi mo nag-practice. Diba? Pinagyayabang pa nung hayop na abogado niya, 80 daw ang score. Ano nangyari? Napahiya ka tuloy. Ano sabi ni Cheese? Di mo kailangan sabihin niya at di mo pwede sabihin score dito. Diba? Anong gusto palabasin? Ba't tanga? The country witnessed what I have been saying along. The complaint is not supported by evidence. What? Boom! Putang ina mo, Sara, ikaw na nga mismo eh. Ikaw mismo yung ebidensya eh, sarili mo. Anong not supported? Ikaw yung nasa video. Yung mga simpleng balita nga at krimen eh, sinasabi, sa pool sa CCTV ang isang lalaki na nambato. Sa pool sa CCTV na binangga ng sasakyan at inararo ang ganito. Huli sa camera o sa CCTV ang pagnanakaw. Eh dito napanood ka namin, Sara. Live. May record kami, napanood namin, tas ikaw mismo yung magtatanggi, walang ebidensya, putang ina mo. Boom! Subscribe na agad sa channel na At isa pa mga kababayan ko, sa pagkakaalam ko, hindi ka dapat nagbibigay ng ganitong statement, lalo na't ikaw mismo yung alin nasasakdal. 'Di ba? May tawag dyan eh. Kasi ongoing ang trial laban sa'yo, punyeta kang hindot ka. Parang si Robin Padilla kahapon, di ba? Yung pinagsasabi niya, bawal yun. Senator judges ka. Tapos nagbibigay ka ng opinion mo na, statement mo na, at nilalabas mo sa publiko, eh hurado kang hayop ka, Robin. Boom! Tignan nyo po kung gaano kagago itong mga Duterte. Sa tingin mo, Direk, ba't nila ginagawa yan? Una, nililito ang taong bayan. Pangalawa, gusto po nila na sirain o guluhin yung impeachment o i-delay. 'Di ba? Ganun lang po kasimple yan, mga kababayan ko. Kaya anong klasing mga hinayupak na mga tao tong mga hindot na to? Boom! Ngayon ang tanong ko, tama ba ako sa aking sinasabing opinion at nakikitang
maaring dahilan? Sa tingin nyo po, tama ba ako o tama ba ako? Tama ba ako, Shari? Opo, idol. Opo, idol. Yes po, idol. Di ba? Hindi ka pwedeng magsasalita ka agad dyan. Tanga. Sige, tuloy natin. So, sabi niya, the complaint, it's not supported by evidence. Bubu! Pupunta ba yan ng impeachment court kung hindi yan napatunayang may mga ebidensya laban sa'yo? Kasi kung yan ay hindi, sabi nga sa House, no, yung sa, yung substance in form, di ba? Napatunayan na kumpleto, napatunayan na merong basihan, napatunayan na malakas ang ebidensya, napatunayan ang lahat ng mga testimonya at testigo. Tapos sasabihin mo, walang evidence, Sarah, putang ina mo. Kagaguhan mo rin. Ito pa malupit. Ano sabi? Repeatedly claiming that there were threats when no one existed. Ha? Boom! Subscribe na agad sa channel. Sarah, hindi ako yung nagsalita doon, ikaw. So sabi niya, paulit-ulit daw, kiniklaim na merong threats na wala naman daw assassin. Ha? Di ba sinabi ko na nga ho sa live natin nakaraan pa at paulit-ulit na ako? Galing ho mismo sa isang abogado, hindi lang sa isa, sa maraming abogado na. Claiming na wala ngang assassin, claiming na wala ngang kinontrata, pero meron kang pagbabandang hayop ka. Nagbanta ka eh. Papaano na naman yung mga kababayan natin na nai-involve sa mga road rage, sa mga away kalsada, sa mga away bayan, baryo, na nagkakaroon ng pagbabanta? Pag nagbanta, dinadampot at hinuhuli at kinukulong kasi kasong kriminal. Tapos pagdating sa'yo bilang Vice President, putang ina mo, hindi sa'yo kaso to kasi walang assassin? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Tignan nyo kung gaano kawalang ya talaga tong Vice President na to. 'Di ba? Tignan nyo ho kung papaano gaguhin niya yung mga Pilipino sa katotohanan. 'Di ba? Sabi nga ni Robin Padilla, kapag may kaso ka, harapin mo. Dapat mong harapin. Ang ginagawa mo, boom! Nak ng tutsa, oh. Ito pa malupit, oh. Sabi dito, repeatedly claiming that there was threats when no one existed, inventing. Sino ba nagsalita at nagsabing may assassin? Di ba ikaw, putang ina mo? Boom! Sabi mo, di ba? No joke, no joke, no joke. And he said, yes. Gago. Boom! Kami ba nagsabi nun? Nantunsaran to. Ito pa malupit. And fabricating evidence to support the claims. Ha? Subscribe na agad sa channel na. So, yung mga tumestigong NBI agent, pinabricate lang sila. Ano sila, clone? Boom! Yung mga testigo na yun, ha? Sira ulo talaga, no? Antindi ng sapak sa utak. Boom! Fabricating evidence to support the claims that not transform fiction into facts. Gago talaga. Subscribe na agad sa channel na laging may. Di pa ako nakakainom ng amlodipine, pero kaya pa naman. Instead, such actions undermine the integrity of the public institution, erode public trust. Gago, ikaw nga gumagawa, oh. Ikaw nga ang nag-undermine
sa mga tao para maniwala sa kasinungalingan mong hayop ka, Sara Duterte. Ang inang lupit ng Vice President, ano? Ang galing talaga ng mga Duterte talagang gumawa ng katarantaduhan, no? Kitang-kita na natin ng buong mundo nakapanood sa kawalangyaan mo, Sara Duterte, tapos tumatanggi ka ngayon, walang evidence na ikaw mismo yung ebidensya na nagsasalita. May video ka na mismong ikaw ang nandoon, kinumpirma pa ng mga abogado mo. Kinumpirma pa na kasama mo si Zuleika talaga nung sinabi mo at yung nangyari yung panahon na yun, magkakasama kayo. Anong ebidensya? Walang ebidensya? Hampasin kita ng tubo eh. Nasaan ba yung tubo? Boom! Ano ba sabi? Oh, basa. Oh. Asa na to? Balikan natin dito. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources. Ayan na! Ayan na pumapasok mga ka-eksena. Waste public resources. And corrupt the search for the truth. Doon ko naisip at pumapasok sa akin yung baka nagalit kasi nangihinayang. Kasi gumasto sila, nag-effort sila, tapos dinrap si Zuleika bilang witness. Nag-effort pa sila sa isang kwarto magdala ng equipment, mag-invite ng tao, magdala ng ref, magdala ng coffee maker, at magpa-catering. At syempre, papasok din yung dahil nga naman may impeachment, so gastos ng gobyerno. Well, anyway, bilang isang taxpayer, puking ina mo, hindi lang sinasabing ako lang, lahat na nakikinig ngayon at lahat ng mga Pilipino, at syempre kung mga DDS pa yan, nagbabayad nga ba talaga yan? Sila. Karapatan namin. Okay lang sa amin na gastusin niyang pera ng bayan para matuloy lang yung impeachment mo, Sara, hindot ka. Diba? Oh. Yan yun. At sigurado ako, mga ka-eksena, may makakaisip talaga nun eh. Kawawa naman sila, Sara. Nagdala pa sila ng ganito, nagdala ng ganyan, para nga may sarili siya, hindi tutuloy. Ganon ang utak ng bobo. Tuloy natin. An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence. Not speculation, manufactured narratives. Ha? Ang tanga talaga ng gumawa ng script na to, no? Kasi, kung si Sara yan, sobrang tanga lalo. Diba? Diyos ko po. Ano ba yan? Di ba may defense team ka? Actually, yung ginagawa ng kanyang defense team, doon lang sila bumubutas sa mga typo-typo. Pero when it comes mga ka-eksena sa faxes na nandun talaga, sinabi, may threats, may ganito, may ganyan, lusot na lusot, Sara. Sapul na sapul kayo. Diba? Hindi nyo nga ang ginagawa nyo lang nililito nyo yung witness patungkol sa mga dokumento. Isipin nyo, unang pautot nila, photocopy. Photocopy, which is pagdating sa rule of evidence, ang photocopy ay nagiging certified true o certified na original. Depende yan sa paggagamitan na. Sabi nga ng isang abogado, through the evidence nga na sinasabi. Rule of evidence. Pero hindi po ibig sabihin na sinabing photocopy, kagaya ng mga bobon DDS, nagprint ng pera, ipambabayad sa tindahan. Kabobohan talaga yun. Sinabi na nga po na rules of evidence. Dahil hindi mo nga pwede, example, na sa laptop mo, na sa PC mo, yung dokumentong gumawa kang dokumento, paano mo ngayon ialabas yan? Kukunin mo yung motherboard tapos
Paano mo microscope? Di ba? Hindi. Tanga mo, di ba? So, kailangan mong gawin, ipiprint out mo. So, paglabas nun, copy na siya. Di ba? Oh. So, pag pinresent mo ngayon, eto kalimbawa si original, pe-present mo sa lahat ng mga hurado, pe-present mo sa ilang mga government agency. Halimbawa, NBI, DOJ, Court Kineme-eme, hiningi yan. So, saan mo bibigay yung halimbawa pinaka-original? Diba? So, ang gagawin mo, kukunin mo ngayon, po-photocopy mo. Piprint ka ng marami, ibibigay mo sa ganito, ibibigay mo sa mga hurado, ibibigay mo sa mga prosecutor. Diba? So, kung hindi pwede, paano? Bobo. Diba? Oh, try natin. Ano sabi? Impeachment proceedings should be grounded in credible evidence, not speculation and manufactured narratives or unsupported allegation. Wow, putang ina, meron pa nito. The rule of law depends on facts, not fiction. So, ano yung napanood namin? Multo? Subscribe na agad. So, ano yung napanood namin? AI? Talagang tanga-tanga. Kung meron kayong gustong sabihin, mga kababayan ko, ikaw, mga kababayan ko, kahit anong mga relihiyon mo, anumang paniniwala mo, kung kaharap mo, kaibigan, kamusta? Kung nasa harapan mo ang ating Vice President, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Maari mo bang sabihin ngayon na? Now na! Hindi, seryoso. Kung halimbawa nasa harapan, huwag kayo matakot. Halimbawa nasa harapan nyo si Sara Duterte, tas nabasa nyo na tong statement niya. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko kayo pipigilan kung anong gusto nyo sabihin. I-comment nyo dyan sa baba bago tayo tumalon. 'Di ba? Comment nyo na mga ka-eksena. Anong masasabi niyo sa putang inang Sara Duterte na yan? Kaibigan! Subscribe na agad sa channel na laging may